update muna sa bukulan na naganap. Okay, update. So, yes, it's confirmed. Confirmed na tinahi ang Julo ni Lisa Smugs. Natuwa ba kayo? Sabi ko nga, sana pumantay na yung panang hinayupa. Okay? So, dahil nga nagbatuhan sila, nalaglag ang hitad, lumalaban, alam mo naman pumipisik-pisik yan. So, ang mga kadagdagang eksena, paraw silang bangag at nagbatuhan ng mga sindikato. So, syempre si Ahas ay umilag. Sa pag-ilag niya, na-jombag yung ulo niya lalong nagkabukol-bukol. Sabi nga niya, Mother Pebbles at ni Sally Kigochi ay flukol. I hope mawakasan na ang mga sindikato. Mawakasan na ang mga Gina Yupak. Sana lahat ng butas ng katawan niya ay itinahina. Alright, sabi ni Berto Marino. Di ba? Nakikita ninyo yung galit ng taong bayan. Pero syempre, patuloy na naglalaban ng ahas. Kaya nga, lagi tayong nananawagan dito sa Men and Women in Uniform at you guys na kailangan ninyong kumilos. Kailangan ninyong wakasan na ang mafia at sindikato. Okay? Sindikato. Remember that, Remy? Sindikato? Akala ni Remy, yung sindikato. Yung pangalan mo, Cindy, pangalan niya, pangalan ng tao. Yung pala, sindikato. As in, the sindikato. Alright. So, karma, mabilis. Napakabilis ng karma dahil, again, itong mga bayaran ng mga kongresista, bayaran ni Tambaluslos, actually, pera ninyo, sinusuhol, binabribe, para, again, dyan sa charter change na yan, maybe we'll talk about, again, ulit, ng charter change. So ngayon, pag-usapan natin si Congressman Arnie Teves. Ma'am Beth Rubio, how are you, palangga? Stitch snake skin leather, sabi ni Dense Scorpion. Dense, like ang hindi natutulog, like ang nakaabang sa iyong palangga. Karma is real. Napag-alaman natin na si Congressman Arnie Teves ay nagsisik na naman siya ng asylum visa, okay, sa East Timor. Diba na nga siya na huli at based nga sa ating informant dyan, ay hindi proper serve yung arrest niya, according to my informant. Okay? So, pinag-aaralan ng camp o ng legal team ni Teves, nila Attorney Topacio, ang kanyang case para, magkaroon siya ng asylum, o ma-approve yung kanyang asylum, dahil nga gusto na siyang isapilitan, okay, na iuwi sa Pilipinas. Gusto na siyang i-deport from Timor-Leste, o Timor-Leste. Gusto na siyang ipadukot ng bonggang-bongga ni Remulla, ni Lisa, ni Kuting, at lahat ng mga magkakasabwat na yan. Dahil nga sa kanilang mga fabricated crime o mga tanim-tanim kaso. Right? Mamaya, mga kababayan, i-connect natin yung kidnapping o extraction na ginawa ni Lisa, DOJ, DFA. Ngayon, mga kababayan, di ba, inaresto nga siya noong March 2022. According to Ferdinand Topacio, okay, Attorney Topacio, actually, talagang tinatry nilang i-extend, okay, yung proseso, again, at nagsisik nga sila dun sa korte ng East Timor o Timor-Leste, mga kababayan, para dinggin ang kanilang kahilingan na mabigay ng asylum visa o asylum itong si Congressman Teves. So gagawin nila lahat, yung mga arguments, papers, kung paano nila ma-convince ang bansang Timor-Leste sa kanyang political asylum. So, looking forward na magawa nila ng paraan at lahat ng mga legal moves, legal remedies na pwede nilang i-present doon, ay mapagbigyan sila at ma-approve o ma-approve nitong asylum na ito. So, mga kababayan, ito kasi ang sistema. Okay? Una, ano ba yung asylum visa na yan? Actually,
dito sa Amerika, may kaibigan ako na-approve siya asylum visa. May segue ko lang ng konti. Yung kanyang asylum visa ay, okay pa ba yung isang vlog natin ka? Right? Okay, very good. So actually, yung asylum visa, pwede mo yan ihingiin sa mga bansa na kung saan merong ganyan kung ikaw ay in danger sa iyong bansang inalisan. Okay? O tinakasan dahil may mga demonyo na katulad ni Lisa Ahas Araneta Marcos. So may yun yung ina-apply nila Kong Teves at nila Atty. Topacio, ito yung political asylum na kung saan humihingi sila ng proteksyon kasi nga umalis siya sa Pilipinas dahil nararamdaman ni Teves na tutuluyan siya ng gobyerno ni Marcos Jr. Kasi ang totoo, hindi naman, kumbaga wala pa nga pagdinig. Kumbaga dun sa mga press conference na ginawa ni DOJ, Bonjing Remulla na sangkot sa mga ilegalidad, sa press conference nila, kinonvict na nila, na sinabi nga nila dun, 99.5% ay solved na ang kaso or crime. Ganon din yung ginawa nila kay General Bantag, 'di ba? Inuuna nila ang press con or trial by publicity. Sa kanilang mga press con, kino-convict na nila yung tao katulad na ginagawa sa akin. O sa kani-kanino pa, 'di ba? Anong mga sinungalingan, nagtanim ng kung ano ng mga kaso. So, ang gusto nilang ilagay sa isipan ng taong bayan, once na magkaso sila sa kahit kanino, convicted na. You know what? Kahit sino pwedeng mag-file ng kaso, kahit kanino, kahit trip-trip lang, katulad ni Liza Ahas Araneta Marcos at ang gobyernong ito, kahit ikaw, palangga. Okay? Romeo, kung sino ka man, pwede kang, kahit wala kang ginagawang bagay, kahit tahimik ka, kung gusto kang pagtripan ni Lisa, na gusto niyang demonyohin ang buhay mo, pwede kang gawan ng kaso. Then, dahil hawak nila ang gobyerno, magpapapress con sila, gamit ang mga mainstream media, na mga bayaran, at sasabihin, kumbaga, kinonvict ka na, dun pa lang sa press con nila. Ganito po kademonyo ang gobyernong ito. So again, ang asylum visa ay humihingi ka ng proteksyon dun sa bansa kasi inuusig ka ng bansang kung saan ka, yung dapat bansa mo yun di ba? Yung lupa mong tinubuan, inuusig ka dahil based on what? Dahil hindi ka nila kakampi sa kanilang mga pulboronic, okay? Inuusig ka nila, di ba? Sabi ko sa inyo, pag hindi ka marunong magnakaw sa paningin ni Liza at tama ang ginagawa mo, mga kababayan, liligwakin ka or gugurgurin ka sa inyong trabaho, sa iyong posisyon. So yun, kaya ang isang tao at ang katulad ni Teves ay manghihingi o mag-a-apply ng asylum kung nakikita niya na ang gobyerno ni Kuting ay puro pangdorobo, puro pangdurugas dahil mga kababayan, magkaiba nga siya. At actually, it's not about magkaiba ang ng partido lang Dahil, alam nyo na yan, na hinawakan na ni Liza, ni Tambaloslos, ang business ni dating negosyo ni Congressman Teves sa Negros. Diba? So, yun yung, mga kababayan, yun yung gusto nilang gawin. Kaya naman, karapat-dapat lang na humingi ng political asylum, ito si Kong Teves. Sa madaling sabi, mga kababayan, ang political asylum ay magpuprotekta sa taong ginigipit ni Lisa. Dahil siya ay nanganganib, dahil hindi siya mabibigyan ng fair trial. Paano siya bibigyan ng fair trial? Kinonvict na nga siya through trial by publicity. So the fact na kinonvict na siya ng mismo ng Department of Justice na supposedly sila ang institusyon na magbibigay ng hustisya, pantay-pantay na hustisya sa bawat mamamayan, pero sila ay ang umuusig mismo diyan sa mga taong gusto nilang usigin. Nilalagay nila sa mapanganib na sitwasyon. Kaya katulad ni Pastor Kibuloy, may nabasa ako diyan. So yun ang ginagawa na tinatamnan na ng kaso, naghahanap sila ng mga peking evidence, peking witnesses,
para idiin ang idiin diyan, katulad sa Senate nga kay Pastor Quiboloy. Yan ang ginawa din kay Pastor Quiboloy. It's the same thing with Arnie Teves. It's the same thing with me, mga kababayan. Kaya yan ang gusto nila. Kaya dahil nga, syempre nga, sabi ko nga, vindictive narcissist itong si Liza. Ang issue, balik tayo kay Pastor Quiboloy, Diyos ko, November pa lang, alam nyo na yan because of this channel. Ngayon, mga kababayan, kailangan proteksyonan ang mga taong ginigipit katulad nga ni Teves through asylum dito sa bansa kung nasaan siya. Kasi kailangan siyang proteksyonan dahil pag baka pumunta ng Pilipinas, igugurguri na siya. Kasi sinasabi ng DOJ, poprotektahan daw nila si Teves, ganito, ganyan. Ipapatupad nila ang tama ang batas. The fact, mga kababayan, na binaboy na nila yung tao, tinrial na nila sa social media, sa mainstream media na mga kasabwat nila, walang fair and square na trial kay Teves. Okay? So yun mga kababayan. So I hope, looking forward na mabigyan siya talaga ng asylum at maprotektahan niya yung kanyang sarili. Dahil ang gobyernong itong hayop na itong Liza Marcos ay talagang mahilig gumawa ng kaso o magtanim ng mga kaso, lalo na sa mga hindi nila kaalyado o nakakaapekto ng kanilang ang kanilang negosyong illegal, negosyong mafia. So, sana maproteksyonan niya si Teves kasi nga delikado yung kanyang situation. Remember, i-connect natin. Ito'y hawak ko mga dokumento, pero hindi ko na ito isa-isa kasi nabanggit ko na ito. Okay? Ito mga dokumento, marami pa to. Okay? Marami pa itong mga dokumento na ito. Ito yung mga documents na ikinaso, mga desisyon ng court, ikinaso doon sa nanay na pinakidnap ni Liza Araneta Marcos o aka Liza Tanas. Actually, nakarating sa atin, galit na galit daw siya na tinatawag ko siyang Liza Satanas. Kulang pa yung putang ina ka. Okay? So, Attorney Topacio, kung naririnig mo to convince, okay, Timor-Leste, you have to show the voice, audio voice ni Liza Araneta Marcos at ang boses ni Bianca Zubel na itong Social Secretary at itong First Lady Ahas ay nakipagsabwatan para mangdukot sila ng minor de edad sa Turkey. Remember that? So mga kababayan, ang ginawa doon ng gobyerno, nakipagsabwatan ang DFA, DOJ, at ang Office of the President, at ang Liza Ahas Satanas, at lahat ng mga demonyong kinasabwat nila, ito, Attorney Topacio, kung naririnig nyo po ito, isang magandang pruweba na i-present ninyo dyan sa korte ng Timor-Leste na itong gobyerno ay kaya talagang mag-fabricate ng istorya, mag-fabricate ng crime, magtanimbala, magpa-cancel ng passport. Remember, kung natatandaan ninyo ang ating vlog dito sa nanay na dinukot ang kanyang anak noong January 2023, ang pag-aaway nila ng kanyang asawa ay domestic lang, custodial lang. Custody lang ng mga bata kung kanino mapunta, which is nasa kanya dapat. At saka they're not kasal, di ba? Hindi sila kasal. At kaya naman, ipinakita naman niya na yung nanay na fit, okay? Fit siya maging mother, fit siya na mag-alaga sa kanyang mga anak. Pero dahil ang putang inang Liza Ahas Araneta Marcos ay isang mafia, isang sindikato, ginawa nila ng, di ba, ang statement nung nanay na binasa ko sa inyo, pati psychiatrist, lahat, mga judge, lahat doon ay nag-participate para lokohin, hindi lokohin, i-fabricate ang istorya na si mother ay unfit to be a mother sa kanyang kids. Kaya gusto nila makuha ni Francis Chua, na kaibigan ni Liza, ang custody sa mga bata. So, anong ginawa doon? Para mabigyan ng blue notice sa Interpol, itong International Police, itong nanay nakaawa-awa, di ba? Tinamnan ng fabricated case
o inakusahan ng fabricated crime ng 4 na tarpulano na binayaran ni Liza, ni Chua. Based po yun sa mga nakalap nating ebidensya. And later on, imagine mo, mga kababayan, yung pinarinig ko sa inyo, balikan natin to. Kailangan mapabalikan natin to. Sa mga kapapasok lang. Imagine nyo dito nagsimula noong February of 2022 nang hindi pa Presidente si Kuting, ito mga kababayan, ng si Lisa Araneta Ahas for smuggler, ay tumawag sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Louie o Maria Lourdes Barcelon para i-push o distrong ka rin ang mga papel o pabilisin, i-extradite, mga palangga, i-extradite itong, maliban sa i-extradite, i-expedite pa yung mga papeles para tuluyang makuha yung nanay at ang kanyang mga anak. Pakinggan niyo muli ang boses ni Lisa. Attorney Topacio, i-present niyo po ito sa Timor-Leste. Ito ay matibay na ebidensya na dapat lang nabigyan si Tevez ng asylum, political asylum visa o protection ng Timor-Leste. Dahil ito nga si Lisa, kayang magpadukot ng mga bata. Listen to this again. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby look with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul. Right? So, Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board. Don't worry. I'm very good at that. But, yeah, that's it. So, I hope to see you soon. Okay. So, di ba? Narinig nyo, mga kababayan. Paulit-ulit. Kailangan natin paulit-ulit na sasabihin. Attorney Topacio, pwede mong gamitin yung boses na yan. Siguro, lahat ba na narinig nyo na yon? Narinig nyo na yon? Kung hindi, balikan nyo yung mga video natin nakaraan. Di ba? Ang arte-arte na bigyan, hello, how are you? Gaganon-ganon pa siya, di ba? I'm here in Bacolod campaigning for my hubby look. So, bigaon. Di ba? Ang arte ng buha ka ng ina, hindi naman bagay sa kordoroy niyang mukha. So, bilisan na lang natin. Yung dahilan ng pagtawag niya uli, Attorney Topacio, kung hindi mo pa naririnig, ay inuutusan niya ang asawa ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa niya na i-push itong mga papeles na inayos niya na o pinix niya. Sabi niya doon sa huli, okay, sinasabi niya doon sa kay Louie o Milagros, Milagros. No, not Milagros. Lourdes pala, yung Mila pala yung Milagros. Sabi niya na, just give a little push. Everything is above board. Na-plancha niya na lahat ng mga papeles. Na-fix niya na. Don't worry, I'm very good at that. O, diba? Fixer talagang putang inang ito. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Arte-arte siya. So dito mo makikita, mga kababayan, Attorney Topacio, sabi ko kung nanonood ka, pwede nyo itong gamitin sa korte ng Estimor na dangerous talaga na umuwi si Tevez sa Pilipinas kasi pwede siyang gurgurin. Pwede siyang patayin ng gobyerno, mga kababayan. Ito nga tinamnan, itong kawawang nanay na tumakas dahil in danger ang kanyang buhay sa kamay ng kanyang asawa, umalis siya sa Pilipinas na wala naman siyang kaso. So, ang ginawa ni Lisa Ahas, nung sila na ang presidente, dahil hindi na isa katuparan yung unang attempt nila para dukutin itong mga bata at kasama yung nanay dahil maaaring, sabi ko nga, maraming alam siguro itong nanay na ito sa illegal activities, which is nabanggit naman niya doon sa nabanggit naman niya sa kanyang letter, di ba? Again, mga kababayan, kayang manipulahin nila ang batas dahil mismo nakipagsabwatan ang DOJ
DFA, ang Office of the President, ang opisina ng putang inang Lisa Ahas niyan, na binukulan ni Kuting. Sabi ko, buti hindi pumantay ang paa niya. Ayop siya. Buti na, sana pumantay ang paa. Ngayon, mga kababayan, nag-fabricate sila ng crime sa nanay na yon. 4 na taong binayaran ng mga ginayupa, according to our source. Okay? So, ibig sabihin, kanya talagang gumawa, mag-fabricate ng story o i-convict ang mga taong gusto nilang i-convict katulad ni Tevez. Yan ang number 1, tawag dito? Dapat tignan ninyo. So, I hope na magkaroon siya ng asylum. Kasi yun din ang ginawa nung nanay. Nag-apply siya ng asylum visa. Nag-apply siya ng asylum visa Turkey. At you know what? Eto yung 4 na nagkaso dito sa nanay, noong February 8 of this year, dahil hindi nga nabayaran, hindi binigay ni Lisa Ahas Satanas at ng kanyang mga kasabwat yung pangako nilang bayad dun sa 4, according to my source, to my puting ahas, mga kababayan, ay nag-withdraw. Imagine ninyo kung gaano kademonyo si Lisa. Pinahirapan niya yung mag-ina, tinraumatize niya. Kinansela ang passport ng nanay. Canceled ang passport na yon. Dahil dito sa fabricated crime nila. Kinansel, pinahirapan, nilagay sa Interpol. Kinasuhan ng large-scale illegal recruitment. Then, stop yun yung na-withdraw na nga. Ilang taon, 2 years, ni pinahirapan ni Lisang hayop at ng mga kasabwat niya ang nanay at ang mga anak na walang kalaban-laban at tinaniman ng kaso, nagbayad ng mga tao para kansilahin ang passport. Ngayon, actually, kaka-verify ko lang, na-cancelled nga ang passport nitong nanay. Ngayon, nasa Europe siya. See? Kaya ito'y connect, paano si Tevez magkakaroon ng fair square? Mismo ang putang inang Marcos Jr. at ang asawa niyang Hindot na pinakamasama, nalagpasan si Satanas, at mag-retire na si Satanas, mga kababayan. Tag nyo si Atty. Topacio. I-present nyo ito. And also, mga kababayan, yung for 2 years na ginawa ni Lisa Satanas. Dahil siya ang mastermind ng kidnapping, ng extraction. Narinig yung boses niya. At ito pa, para hindi natin nakakalimutan, palangga, huwag kayong makalimot. Kahit araw-araw, huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa. Ito, to confirm, to verify, para patotohanan, para ipatunayan sa inyo, mga kababayan, na February of 2022, yun ang boses ni Lisa na pinarinig ko sa inyo na nakiusap siya sa asawa ni Teddy Boy Locsin na i-push o expedite ang mga papeles, expedite the papers to extradite the mother and the kids. Then, true enough, mga kababayan, nung sila na ang nakaupo, ito na ang patungkol again sa extraction, nakasabwat din ang Social Secretary ni Marcos Jr. na si Bianca Zobel Araneta. Bianca Zobel lang pala. Tangina kasi mga apelyedong yan. Mga kawatan, kaya alam mo yun. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got... Okay, narinig nyo na, di ba? Okay. So ngayon, mga kababayan, doon sa message na yun, na nakaupo na sila, mismo, nakita ninyo na si Lisa Araneta Ahas Marcos ang nagdedesisyon kung sino ang papalitan, sino ang iuupo sa ISAP o sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kung narinig ninyo, tinatawagan ng Social Secretary ni Kuting
si Lisa Ahas, Araneta Marcos, na i-hold muna ang pagpalit o pagpalit ng ISAP chief. Okay? Dahil naka-out na ang mga kidnapper na inutusan ni Lisa Smugs, yung extractor sa Istanbul, Turkey. See? Coming yan sa bunganga ng Social Secretary about extraction. You Google the word extraction at ibibigay sa'yo ay by force. Diba? Pag nagpa-extract ka ng ngipin, ginagamitan ng force. So ano ini-extract nila doon? Hindi naman ngipin. Ay na-extract nila pao. So illegal dahil nga nakipagsabuatan. So ngayon mga kababayan, Attorney Topacio, I'm talking to you. You present this video sa Timor-Leste na supporting na hindi na natatakot kayo na makauwi si Teves, si Congressman Teves, kasi pwede siyang gurgurin, ipagurgur ng gobyernong ito. Malinaw pa sa sikat ng araw yan, mga kababayan. Ang boses nila, kahit ipaporensik yan, sila yan. Sila yan, mga kababayan. Si Lisa yan at si, tawag dito, si Bianca Zubel. Ngayon, yaan ang pwedeng makita ng Timor-Leste government na to approve the political asylum ni Congressman Teves. Kung sana nakikita natin na ang gobyerno ay talagang walang kinikilingan, may fair trial, ako mismo, sasabihin ko kay Congressman Teves, kung Teves umuwi ka, magtiwala ka sa batas. Just trust the process. Pero how can you trust the process, mga kababayan? Kung mismo, ang First Lady Ahas, ang Office of the President, ang Department of Foreign Affairs, ang Bureau of Immigration, ang Philippine Consulate General, hindi naman lahat, yung Turkey, ay nakikipagsabuatan para magdukot ng kabataan o magdukot ng nanay na tinamnan nila ng kaso. So yun, wala, mga kababayan, sabi ni Richard Gamer, bitayin si Kuting at sila sa taas, Holy Week, walang kaluluwa. Oo nga eh. Happy Holy Week, mga palangga. So yun ang gusto natin ipaalam sa kay Attorney Topacio. Napakalaki, Attorney Topacio, kung gusto mo pa na ibang ebidensya, I think that's the mabisang ebidensya na yan. Oh, also, Attorney Topacio, kung napanood mo yung 5-minute video na pang-aabuso ni PIDEA Chief Moro Virgilio Lazo, papahinga kayo ngayon, hindi ko ipagpapahingin. Tangina ninyo. Right? So, yung 5-minute na inabuso niya, si Attorney Delgado, na dating Director 2 sa PIDEA, ipakita nyo yan kung gaano kababoy ang gobyerno natin. PIDEA Chief, ipakita nyo din. Si Acorda na ginipit ang isang vlogger na si General Macanas. O by the way, you follow the general's view. Okay? Diba si General Macanas may the general's opinion? Meron siya bagong YouTube, the general's view. Alright? Hi po. Okay? Ayan, tulad niyan. Kinason, ipakita nyo yan, Attorney Topacio. Hindi ko kinakapihan si Congressman Teves. Diba? I don't know him. Pero hindi ko kinakampihan si General Bantan. Ngayon, hindi na makita si General Bantan. Pero dahil sa bakas, footprints ng kasamaan, bakas ng pagiging mafia at sindikato ng Marcos Jr., ni Remulla, abay, dapat lang na hindi kayo magpapausig sa mga yan. Dahil walang fair na pag-uusig o trial sa kanila dahil sila mismo ay kasabwat sa pangdukot. The moment na sila ay kasabot sa kidnapping, mga palangga, how can you trust that government? Diba? Yung anak na Remulla, nung nahuli, anong putang inabswelto? Then, tinanggal pa yung mga PIDEA officers o authorities. Nung nahuli ang kanyang anak, pinagtatanggal pa. It's the same thing dito sa ginagawa ni Lazo, na kapag gumagawa ka ng tama, tatanggalin ka. So, mafia ang gobyerno ni Marcos Jr. So, we have to end them. Peacefully, you have to speak up, mga kababayan. Dahil nakikita ang boses ni Lisa Ahas, dahil kung ako'y nagsisinungaling dito, yang boses na yan, niya, nakala mo, chinutsuk-tsak, ano sabi niya? Ano sabi ng alpotera niya? Sabi ng alpot. Alam mo, Lisa, hindi bagay sa'yo yung kaartihan mo. Okay? Kahit anong gawin mong arte, mukha ka pa rin kumunoy. Oh, hello, how are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my happy look.
Bigaon. The reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave na to Mila, but syempre iba pag tumawag to. Ang alpot! Ang bigaon mo, syempre iba pag tumawag ka. Akala mo, sinasalaksak ang bilat mong bigatla ka. Hindi bagay sa'yo, Day. Ha? Isa kang kidnapper. Ayan. That's powerful statement. Ba't di mo ako kasuhan? Gaga ka. Hindi pa pangingidnap ang ginawa mo? Arte-arte mo? But syempre, iba pag tumawag ka. A good friend of us, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul in Turkey. So he went to court. Bigaon. The judge issued an order in his favor. So we're having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul. Right, Sumila? Alput? You know what? Itong mga ganitong klaseng pananalita, di ba? Deceiving. Di ba? Deceiving. Akala mo bait-baitan. Well, nabudol nga ako. Di ba? Nabudol ako ng bonggang. Nabudol tayo. So mga kapalangga, pinagluloko tayo dito. Alpo talaga. The reason why I called you, kaya po tayo tugin sa luksok ni Kuting sang Sandoko. The reason why I called you, kulang ako sa churba chuchu. Ay, ang alpotera, abi mo. Ay, nako. Anyway. Okay. Noong maulila kaming magkapatid sa edad na 6 na taong gulang, 9 years, sabi ko sa, ang pamilyang Congressman Arnie Teves ang tumulong sa amin. Inampun kami. Kaya malaki ang utang na loob namin sa pamilyang Teves. Oh, wow! May Pascuala Limato. O, di ba? So, pero you know what, palangga, again, kailangan lang ng fair trial. Pero wala talagang walang fair trial sa Pilipinas. Magsasalta ba ang Pangulong Duterte? Magsasalta ba ang mga nandoon sa hakbang ng maisog? Magsasalita ba ang SMNI, ang KOJC? Kung wala silang nararamdaman, kung ako lang ang mag-isa na nakaramdam nito, may saltik ka na kung ikaw lang ang mag-isa na nakaramdam na may injustice sa Pilipinas. Pero, nakikita mo na umuusbong, di ba? Anong usbong? Mga kababayan, walang usbong. Tapos ngayon, mga palangga, tignan natin, nag-deliver siya ng message para kay sa mga, itong hayop na ito. Ano sabi niya? Ngayon, Semana Santa. Pangulong Bangag na Bangag ay, sabi ni Pangulong Bangag ay nagbigay ng mensahe na mag-spread daw ng kindness and selflessness. Putang ina, alam mo ba ibig sabihin ng kindness? Yes! Spread the kindness sa mga pulboronic na kasabwat ninyo. You spread the kindness sa pangkikidnap ninyo. You spread the kindness sa lahat ng mga illegal activities, smuggling and everything. Tumigil ka, Kuting. Diba? Tumigil ka, Kuting, kasi maaaning ka na eh. Aning na nga kayo eh. Malban sa Bangag, aning-aning pa kayo. Okay? Ano sabi ni Kuting? This hallowed time of contemplative silence behooves us to ponder on the mysterious that elude our grasp, seek revelation in the face of the inexplicable, and acknowledge the interplay of joy and sorrow in life so that we may understand the path laid before us by Almighty God. Huwag mo pinagagamit-gamit ang pangalan ng Diyos. Dahil hindi si Lord, yung tunay na Diyos ang sinasamba nyo, kundi mga sindikato, drug lord, gambling lord, yan ang pinagdadasalan mong hinayupak ka. Mere inward reflection manifest in our, mga basahin yung hayop na yan. Puro kasinungalingan. Walang kwenta mga palangga ang kasinungalingan ni Marcos Jr. Ito pa, sabi pa niya, ito, ay sana daw ay mag-serve ang mga taga-office of the President with what? Excellence, integrity, and compassion. Sabi ko nga mga kababayan, yes, excellent. Excelente talaga sila. Magaling magtanim ng kaso. Magaling magpangidnap si Lisa. Magaling si Kuting makipagsabwatan sa mga smuggler katulad ni Michael Ma na imbes na panagutin sa batas ay
inappoint pa na special envoy to China. Yes, magaling ka talaga, Kuting. Dahil mismo si Mark Anthony Sayarot na nahulihan na ng tuni-tunilada ay pinalaya nyo pa at binigyan nyo pa ng PSG ng protection. Kaya excelente talaga kayo.